araw po sa inyong lahat. Po si Billy Joe B. Concepcion. At ako naman, si Michelle Redoblado. At ito ang Biyaheng Agraryo sa Isabela. Samahan niyo kami sa aming biyahe kung saan ay ating kikilalanin ang ating mga carpreneurs. At alamin natin ang mga tunay na kwento ng pagsubok at tagumpay ng kanilang negosyo. Hirap man sa umpisa dahil kakaunti lang ang mga naniniwala na magiging matagumpay ang kanilang kooperatiba, ngunit hindi ito naging hadlang sa kwento ng kanilang tagumpay. Ang Caviteño Isabelino Multipurpose Cooperative o KAISA MPC ay matatagpuan sa Forest Region ng Barangay Magletica, Ethiaga, Isabela, kung saan ang pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka ng saging at pinya. Gandang araw po, ma'am. Kamusta po kayo? Okay naman. Nandito po kami ngayon upang kapanayamin kayo tungkol sa inyong karanasan sa inyong pagninegosyo sa Poho at nang maibahagan natin sa ating mga manonood at nang matulungan natin sila sa kanilang mga pagninegosyo. Paano po nagsimula ang Caviteño Isabelino Multipurpose Cooperative o KAISA MPC? Magandang buhay sa ating lahat. Nag-umpisa ang Caviteño Isabelino Multipurpose Cooperative noong binuo namin ito in later part ng 2013 with 50 cooperators. At na-register kami noong June 23, 2014 under Cooperative Development Authority. At ang pangalan namin ay Caviteño Ilocano Credit Cooperative or tinawag namin KICO. So with that 50 cooperators, nagkaroon kami ng share capital na 2,000 each. Kaya nag-umpisa ang aming negosyo sa halagang 100,000 with 50 cooperators. And then, nung nag-umpisa kami sa isang single line of business lang na lending. Amin itong pinautang sa mga farmer members para sa aming crop production. Ang product namin dito talaga, yung magpunta ang mga Caviteño dito sa Magsisya, ay pinya at saging. Pero ang tinatla na namin produkto dito ay mais at palay. So, sa pagtutulungan ng mga Caviteño at Ilocano, pinagpatuloy namin ang kooperatiba hanggang sa kailangan namin mag-level up. So, dahil lending ang namin negosyo, naisip namin sa dami-dami namin mga pinya, kailangan namin dagdagan yung negosyo namin. So, with the help of the Department of Agriculture, nag-amend kami ng aming bylaws at ginawa namin itong Caviteño Isabelino Agriculture Cooperative para mas lumawak pa at magkaroon kami ng another line of business, which is the pineapple and banana production. So, pagkatapos noon, ang aming kooperatiba ay nakilala na Caviteño Isabelino Agriculture Cooperative or SHACO. So, at noon, dahil katulong naman namin ang DTI, nakita namin na malaking pagkakataon na mag-develop namin ang pineapple. So, humingi kami ng tulong, nagkaroon kami ng trainings and seminar. At sa tulong ng mga officers at members, napagputi namin yung pag-produce ng pineapple. Ano po ang mga malalaking hamon na kinaharap ng inyong kooperatiba sa pagdaan ng panahon? Una na hamon sa kooperatiba namin ay yung pagbubuo mismo nito. Kasi meron na bago namin isahan, malaking ng hamon sa amin yung kung paano namin pararamihin ng mga members na nag-umpisa nga kami sa buhay. Tapos, sa mga, dahil kami ay mga farmers, malaki ding hamon sa amin ng mga kalamidad, kagaya ng bagyo, kaya naman yung mahabang tagtuyot. Yun yung mga pinakaharap namin. Bukod pa doon, nadagdag pa yung COVID-19, so malaking dagok pa rin lang sa kooperatiba. Siyempre, sa pagdaan din ng panahon na lumalaki ng member,
yung kapital, malaking bagay din. Malaking hamon pa rin sa pagbubuo ng tao. So, paano po ninyo hinarap at nalagpasan ang mga hamon na ito? Unang-una, kailangan namin ng tulong sa government agency. Unang-una na din talaga, DTI. Kasi umpisa pa lang naman ng POO, andyan na ang DTI sa akin. So, dahil sa mga trainings namin, seminars, natuto yung mga officers at maging ang mga members kung paano namin ito patatakbuhin ng maaari. Doon naman sa tulong financial, hindi man kami nabibigyan ng grant ng government agency, pero nagkaroon naman kami ng mga credit line sa tulong ng mga government agency sa Land Bank at sa SPC Corporation, yung marketing arm ng DTI. Malaking tulong sa amin na magkaroon kami ng kapital para sa mga farmers. At doon naman sa hamon ng kalamidad, dahil meron din naman tayong financial institution na tutulong kapag yung mga panahon na gano'n, nakakahingi din kami ng tulong. DTI man yan, DTI, malaking bagay. Paano po nakatulong sa inyo ang DTI card? Dahil sa DTI card, ang pagtulong nila sa amin ay tuloy-tuloy simula pa nga sa na nung nagkaroon kami ng problema, naalala mo, kami ng tulong sa'yo nung nag-oversupply kami, pineapple and banana. So, kung nakatulong din kayo, noon kami ay mayakag ninyo, mayaya sa mga trade fair. Sabi nakarating pa tayo ng Manila para lang i-display yung mga product. Ganon din sa product development. Sa yung mga produkto, yung mga product label natin and packaging, nakatulong yung malaki ang DTI card. At yung pinapamalaking pinapapasalamat namin sa DTI card ay nung magkaroon kami ng mga kanudyan na tumulong sa amin na yung business fair training. And then yung pangalawa, with Mr. Brian Bisman. And then yung Quezon Lago. Quezon Lago. Tapos yung yung kay Mr. Marks. Tapos malaki pa rin pong tulong yung SPN ng DTI. Dahil nga po dinidevelop sana natin yung mga product pa, lalo na yung dryer. Nakita nyo sa mga gamit natin sa process. At malaking tulong din po yung yung sa fiber natin. Bukod po sa mga natanggap na nating tulong mula sa DTI, ano pa po yung mga gusto nating assistances mula sa DTI, DTI CARP, or sa mga other cooperating agencies natin? So, yun po ata ang pinakamagandang tanong sa lahat. Dahil nangangailangan pa rin ang kooperatiba namin ng tulong, lalo na po sa product development namin. Kasi gusto namin mag-level up yung product namin, yung may pagmalaki hindi lang siguro dito sa Pilipinas, kundi sa abroad, dyan ang pangarap namin. Ngayon, humihingi po sana kami ng tulong para patuloy naming ma-develop pa yung mga products para po sa expansion ng aming pineapple production and sa expansion din po ng fiber, dahil isa rin pong kailangan natin ng produkto out of the pineapple fiber. At ang isa po na plano sana namin na pinag-uusapan ng mga officers ng POO ay magkaroon kami ng pineapple juice na ready to drink. At yun po ang wala pa kami kaalaman and wala pa rin kami sapat na kapital para. Ano po yung maibibigay ninyong mga payo sa ating mga nagsisimulang kooperatiba or MSMEs upang maipagpatuloy ang kanilang pag-negosyo? Sa mga may balak magnegosyo na kapwa namin ka-kooperatiba, palakasin natin muna ang governance ng ating cooperative. Malaking bagay kasi na magkakasama ang mga members and officers, nagkakasundo at patuloy na nagpaplano para sa kanilang negosyo. At huwag tayong
matakot na magnegosyo dahil may mga government agency. Yun kasi ang malaking factor na kami ay nagtagumpay dahil hindi kami nahiyang humingi sa mga ahensya ng gobyerno na malaki ang naitutulong sa mga kooperatiba at sa pagkakaroon namin ng negosyo. Grabe! Talaga namang nakaka-inspire ang kwento ni Kaisa MPC at siguradong marami kayong natutunan sa kanyang mga karanasan at tagumpay sa negosyo. Sa aming pagbabalik, patuloy tayong maglalakbay at makikilala pa natin ang isa pang carpreneur mula sa probinsya ng Bataan. Handa na ba kayong makisabay sa susunod nating kwentuhan? Tara na at samahan kaming bisitahin ang ating susunod na MSME mula sa probinsya ng Bataan. Ako si Michelle Redoblado. At ako naman si JP Ocampo. At ito ang Biyaheng Agrario sa Bataan. Samahan niyo kami sa aming biyahe at kilalanin ang susunod na carpenter. Coming together is the beginning. Staying together is progress. Working together is success. Ganito natin mailalarawan ang grupo ng mga kababaihan mula sa Mariveles, Bataan na nagpasyang tulungan ng isa't isa para mapaunlad ang kanilang mga pamumuhay. Itinatag nila ang Alyon Kapit Bisig Seya K na matatagpuan sa Barangay Alyon, Mariveles, Bataan, kung saan ay nagpoproseso sila ng mga produktong gawa sa kasoy. Magandang araw, ma'am. Kamusta po ang buhay pag ninegosyo? Mabuti naman po, sir. Magandang araw din po sa inyo. As of now po, nag-start na kami ng production namin dahil nung nakaraang month, naubos yung aming stocks and kaumpisa pa lang din ng anihan ngayon, kaya medyo start pa lang ng aming production. Nandito po kami ngayon upang kayo makapanayam patungkol po sa inyong mga karanasan upang maibahagi din po ito sa ating mga manonood at pati na rin sa mga nagnanais na magnegosyo. Pag sinabing gracielos, ano ang unang pumapasok sa isipan ng mga mamimili? Kapag sinabi pong gracielos, ang una-unang sinasabi ng mga customer pagka nasa trade fair kami or nandito may mga walk-in, sabi na, eto yung gusto naming kasoy dahil napakasarap, lasang gatas, at saka makita mo talaga na malinis dahil makita mo malinaw yung packaging, makikita mo na pantay-pantay ang pagkakaluto nila. Kaya ito po yung hinahanap naming brand. Kanina po, sayang hindi nyo inabot yung customer namin. Kaalis lang niya. Ang gaganda po ng mga sinabi niya tungkol sa produkto namin na kahit medyo malayo siya dito sa Alyon, pumunta siya dahil ang gusto niya ngang bilhin na brand yung Gracielos dahil lasa daw pong gatas at tinanong din niya kung niluluto ba namin na may kasamang gatas. Kasi may binanggit din siya na nakabili siya, iba daw yung lasa. Talagang ang nahanap niya yung Gracielos. Nitong nakaraang pandemya, paano po ninyo hinarap ang hamon ng pagnegosyo? Medyo hirap po. Hindi lang naman kami. Lahat naman ng nagninegosyo ay hirap nitong nakaraang pandemya. Alam naman natin, nagsara yung mga negosyo. Ang mga tao hindi pwedeng lumabas ng kanilang tahanan. Pero kami, iniisip ko kung ganun din mangyayari sa amin. Yung paano yung mga nabili namin mga raw mats, masisira siya kung hindi namin maibibenta. Pag nasira, wala na kami uling ibabalik. Kung sakaling matapos ng pandemya, wala na kami ibibili. Siyempre, pinapag-pray din namin na sana naman matapos na yung pandemya o bigyan kami ng ibang way para yung aming mga produkto ay mai-out namin. At maubos lang yung namin, yung stock namin. And luckily naman po, dininig ni Lord, sa tulong ng DTI, meron po silang programa noon na yung DTI Bagsakan sa Makati. Kung saan ay nag-invite sila sa mga MSME na willing pag-take ng risk na lumabas, yung produkto ay maibenta. Isa po ako sa natawagan ng DTI. Pero nung time na yon, masabi ko na maswerte din kami nung time na yon dahil kung kailan nagka-pandemic, tsaka mas maraming trade fairs ang
napuntahan namin. Almost weekly din na nasa Manila kami. Hanggang yung time na nadagdagan na kaming mga sumasama doon, nagkaroon na rin ng lakas ng loob ng iba. Una, medyo hindi pa ganun kaganda yung negosyo na, kasi po yun walang face-to-face, nakapost lang yun sa page ng DTI, yung gusto mag-order through doon din sa page mag-order o kaya doon sa cellphone number na nakalagay doon namin. Tapos ang payment is through GCash, Maya, or BDO or other banks. Kaya, pero pinagtsagaan po namin yun. May mga times noon na halos wala na mga kanibenta. Pero dumating yung time na use na yung mga mamimili sa ganong sistema. Kaya gumanda na rin yung pagninegosyo namin. Hanggang nga nagtuloy-tuloy ang yung DTI Bagsakan. Ma'am Beth, ano naman po yung nagtulak sa inyo upang ipagpatuloy niyo ang pagnenegosyo sa oras ng crisis, kagaya nitong nakaraang pandemya? Ang nagtulak po sa akin yan na kahit sa nakasamahan ko, yung una-una, pagmamahal namin dito sa samahan. Pangalawa, yung nanghihinayang kami na mawala yung namin. Kasi yung pera namin, nandun sa stocks namin Kung masisira yun, wala na kami ibabalik. Pangatlo, ang nagtulak sa amin na ipagpatuloy yung pagnegosyo. Yung po mga agencies na tumutulong sa amin, nakaagapay sa amin mula simula hanggang itong panahon ng pandemya. Yun po ang nag-push para po pagpatuloy namin yung tulong din ng mga agencies na tumutulong din sa amin, na hindi mabaliwala, hindi masayang yung effort nila sa pagtulong sa amin. Ma'am, ano naman po ang maibibigay niyong payo sa ating mga aspiring MSMEs upang magpatuloy sa pagnenegosyo? Sa ating pong mga aspiring MSMEs, una, dapat meron tayong lakas ng loob, dedikasyon at determinasyon. Lakas ng loob kasi po ang pagninegosyo ay alam naman natin na hindi siya ganun kadali. Determinasyon para magpatuloy tayo kasi may mga ups and downs na dumarating sa pang-araw-araw. May mga problema na hindi natin na-expect dumarating. Kaya dapat determined tayo na ipagpatuloy natin kung ano yung gusto natin gawin o kung ano yung nasimulan natin. Basta gusto natin yung ginagawa natin. Mahal natin yung ginagawa natin. Wala siguro makakapigil para i-push natin ito na patuloy tayo. Tsaka, yun nga po, hindi pwedeng mawala yung connection natin kay Lord. Kasi lahat paano meron tayo, galing sa Kanya yun. Pwede ko rin sabihin na pwede tayong lumapit sa mga iba't ibang ahensya na ating gobyerno, magpatuloy tayo. Lalo ngayon na very supportive. Maraming agencies ang tumulong sa amin dahil nakita nila yung dedication namin na napaunlad yung samahan namin. Tsaka yung tulong ng gobyerno na hindi nasasayang. Gusto kasi nila makita yung tulong ay nagagamit ng maayos. Yun lang hinihingi nila na kapalit ng tulong na binigay. Kaya sa lahat po ng aspiring na MSME, pwede kayong lumapit sa mga agency natin. Sa DTI CART at sa lahat po ng government agencies na walang sawang sumusuporta sa aming samahan. Taos-pusong pasasalamat po ang pinaabot ng Anyon Kapit Bisig, Seyake Association sa lahat po ng tulong at suporta ang pinagkaloob niyo sa amin. Sabi ko pong malayo pa, pero malapit na. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa amin sa mga darating pang panahon at pinagpipray din namin na mas umunlad pa yung ahensya para hindi lang kami ang matulungan kundi mas marami pa kayong ibang samahan na matulungan tulad sa amin.
Maraming salamat po. God bless us all. Wow! Sa kabila ng mga hamon na hinarap ng panahon, nalagpasan ito ni Alyon Kapit-Bisig, Seya K, dahil sa kanilang determinasyon, pagtsatsaga at pagtutulungan. Sa bawat kwento ng tagumpay ng ating mga carpreneurs, layunin natin magbahagi ng inspirasyon at lakas para sa iba pang mga nagnanais magnegosyo. Hangad natin na maging tanglaw at gabay sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay. Maraming salamat na nakasama at naging bahagi kayo ng aming biyahe. Sama-sama tayo sa pagtupad ng mga pangarap at pagtataguyod ng ating mga carpreneurs. Ito ang Biyaheng Agraryo sa Bataan. Hanggang sa susunod na paglalakbay, kita-kita ulit tayo sa susunod na episode.